Sumasakit ang tiyan, palaging natatae, nasusuka, nangihina, bumibilis ang tibok ng puso. Hala, baka kasi papalapit na si Crush. Joke lang po. Ito nga ba yung mga kondisyon na pwedeng ipasantabi lamang o kailangan agad ng public health intervention? Tara, ating linawin at intindihin ang mga pakiramdam na yan. Ang cholera ay isang sakit na sanhi ng Vibrio cholerae bacteria. Isa itong seryosong sakit na maaaring magdulot ng pagtatae at pagkauhaw. Kung hindi agad ito mapapagamot, maaari itong magresulta sa mas malubhang komplikasyon o pagkamatay. Hindi dapat ito may pagsawalang bahala dahil sa huling tala ng World Health Organization o WHO, mayroong 3,756 cholera cases na ang Pilipinas mula January 2023 hanggang March 2024. Mula sa tala na ito, 90 naman ang namatay sa nasabing sakit. Paano nga ba nakukuha yung cholera na yan? Mataas ang tsansa na makuha ang sakit na cholera sa mga kontaminadong tubig na ginamit sa paghahanda ng pagkain, maruming kapaligiran, mga lugar na walang maayos na palikuran, at pag-inom ng tubig na hindi ligtas at malinis. Paano naman naapektuhan ng cholera ang katawan ng tao? Let me explain. Nagkakaroon ng ganitong impeksyon kapag ang kinonsumong pagkain o inumin ay kontaminado ng dumi ng taong meron ding impeksyon. Ang mga sintomas ng cholera ay maaaring lumitaw pagkatapos pa lang ng ilang oras mula pagkahawa o maaari ring tumagal pa ng 5 araw bago makita ang mga senyales. Ngunit kadalasan, ang impeksyon ay banayad at walang lumalabas sa sintomas. Pero minsan, maaaring magdulot ito ng matindi at mabilis na pagkawala ng tubig sa katawan o tinatawag ding severe dehydration na nagiging sanhi ng kamatayan sa loob ng 2 to 3 hours kapag hindi naagapan. Kaya balikan na natin ang tanong kanina, paano nga ba naapektuhan ng cholera ang katawan ng tao? Pagkonsumo ng kontaminadong pagkain o inumin, papasok ang bakteryang Vibrio cholerae sa ating sistema at maaaring dumikit sa bituka. Maglalabas ito ng toxin na siyang magiging sanhi upang maglabas ng tubig at electrolytes sa ating bituka. Dahil dito, makararanas ng matubig na pagdumi o diarrhea ang taong naapektuhan. Ngayon na nakita na natin kung paano naaapektuhan ng cholera ang katawan, ano naman kaya ang signs o symptoms na magpapakita ng isang tao ay na-infect na pala ng cholera? Ang pinaka-common na sintomas ay watery diarrhea at nagkakaroon ng kung tinatawag na rice water stools. Ito ay dulot nga ng pagpasok ng bakteryang Vibrio cholerae sa intestine, gaya ng nabanggit sa transmission nito. Kaya naman yung excess na tubig ay inilalabas ng katawan sa pamamagitan ng pagtatae. Ang ibang sintomas ay maaaring pagsusuka, at kapag hindi ito naagapan, maaaring magdulot ng severe dehydration na makikita sa sobra-sobrang pagkauhaw, mabilis na tibok ng puso o muscle cramps. Paano nga ba natin malulunasan ang cholera? Ayon sa Department of Health, una, Oral Rehydration Solution o ORS. Ito ang pinakaunang lunas para sa dehydration. Maghalo ng ORS powder sa malinis na tubig at inumin. Kung walang ORS, maaari ring uminom ng 1 kutsarita ng asin at 4 na kutsarita ng asukal na hinalo sa 1 litro ng tubig. Sa pamamagitan nito, mapapalitan ang nawalang likido sa katawan. Kung malala ang kaso, tulad ng sobrang panghihina, kailangan ng intravenous fluid sa health center at maaaring magbigay ang doktor ng antibiotics. Tandaan, maagap na gamutan ang susi, uminom ng malinis na tubig, alagaan ang kalusugan, at magpakonsulta sa health center. Ngayon, paano nga ba maiiwasan ang pagkakaroon ng cholera? Ayon sa DOH or Department of Health, maiiwasan ang pagkakaroon ng cholera sa pamamagitan ng mga sumusunod na paalala. Sa level ng individual, una, ugaliing maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Pangalawa, dapat hugasan at ihanda ang mga pagkain sa malinis na paraan. Pangatlo, panatilihing malinis ang lagayan ng ating inumin at pagkain. At panghuli, siguraduhing malinis ang iniinom na tubig. Kung hindi ito matiyak, maaari magpakulo sa loob ng 3 hanggang 5 minuto bago inumin. At sa level ng komunidad, una, panatilihing malinis ang kapaligiran. Pangalawa, siguraduhin na itatapon ng maayos ang ating mga basura sa tamang basurahan. Pangatlo, uminom ng mga oral vaccine para magkaroon ng active immunization ang ating katawan laban sa cholera, katulad ng Oravox. Panghuli, magbigay kaalaman sa publiko tungkol sa tamang kalinisan at mga praktis sa kaligtasan. Higit pa rito, tandaan natin na prevention is better than cure.